El Filibusterismo, Kabanata 3, Ang Mga Alamat. Dinatna ni Padre Florentino na nagtatawanan na ang nanga sa kubyerta. Nagdarainga ng mga praile sa pagkamulat ng mga Pilipino at pag-uusig sa mga bayarin sa simbahan. Dumating si Simon. Sayang daw at di nakita ni Simon ang mga dinaanan ng bapor. Kung wala raw alamat ay walang kwenta sa kanya ang alinmang puok ayon kay Simon. Isinalaysay ng kapitan ang alamat ng malapad na bato. Ito raw ay banal sa mga katutubo noong una bilang tahanan ng mga espiritu. Nang panahanan daw ng mga tulisan ay nawala ang takot sa espiritu, nasalin sa mga tulisan. Sinabi ng kapitan na may isa pang alamat na ukol kay Doña Jeronima. Si Padre Florentino ang naihangang magkwento. May magkasintahan daw sa Espanya. Naging arsobispo sa Maynila ang lalaki. Nagbabalat kayo ang babae. Naparito at hinihiling sa arsobispo na sundin nito ang pangakong magpakasal sila. Iba ang naisip ng arsobispo. Itinira ang babae sa isang yungib na malapit sa ilog Pasig. Nagandahan si Benzaib sa alamat. Nainggit si Doña Victorina na ibig ding manirahan sa kuweba. Tinanong ni Simon si Padre Salvi, "Sa inyong palagay, hindi ba higit na mainam ay ilagay sa isang biateryo tulad ni Santa Clara? Hindi raw siya makakahatol sa mga ginawa ng isang arsobispo ayon kay Padre Salvi. At upang mabago ang paksa ay isinalaysay ang alamat ni San Nicolas na nagligtas sa isang inchik sa pagkamatay sa mga buhayang naging bato ng dasalan ng inchik ang santo." Nang datnan nila ang lawa, ay nagtanong si Benzaib sa kapitan kung saan sa lawa napatay ang isang Guevara, Navarra o Ibarra. Itinuro ng kapitan. Naghanap si Doña Victorina ng bakas ng pagkamatay sa tubig 13 taon matapos mangyari iyon. Makasama raw ng ama ang bangkay ng anak, ani Padre Sibila. Iyon daw ang pinakamurang libing ayon kay Benzaib. Nagtawanan ang iba. Si Simon ay namumutla at walang kibo. Ipinalagay ng kapitan na si Simon ay nahilo dahil sa paglalakbay.